Magandang araw po sa inyong lahat. Tuturuan ko na po agad kayo makapag-English kung saan ay marami na po agad kayo may English tapos yung siguradong tama pa at yung gamit na gamit. Okay po? So, ang gagawin po nating mga English sentences ay may ganito pong klaseng ideya. O kapag sinabi mo ay ganito ang naibibigay mong ideya. Gusto mo sabihin na pwedeng ito ang ginagawa niya ngayon. So, yan yung ideyang maaari mong maiparating kapag sinabi mo yung gagawin nating mga English sentences. Okay, na ang ibig sabihin niyan ay sa palagay mo lang na yung ating pinag-uusapan ay ganito ang ginagawa ngayon. Okay? So, para makagawa po tayo ng ganyang klaseng ideya, subukan po natin gamitin itong could be doing. Kasi gusto ko rin po sa inyo ituro itong could be doing. Okay? So, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Pwedeng ginagawa niya ang paghuhugas ng mga pinagkainan. Okay? Kung mapapansin nyo, naibibigay po nitong ating Tagalog na mensahe yung ating pinag-aaralan ngayon na makapagbigay ng ideya na kung saan ay may sinasabing pwede ito ang ginagawa niya ngayon. Di ba po ba? So, pwedeng ginagawa niya ang paghuhugas ng mga pinagkainan. Sa palagay mo lang yan, pero hindi ka talaga sigurado. Kapag in English po yan, ay yung pwedeng ginagawa niya ang ay maaring he could be doing the o kaya she could be doing the. He ang gagamitin nyo kung lalaki, she ang gagamitin nyo kung babae. Subukan po natin ay ang naghuhugas po ng pinagkainan ay lalaki. So, he ang gagamitin natin para sa salitang niya. Okay? He could be doing the dishes. Yan na po ang tamang English sa pwedeng ginagawa niya ang paghuhugas ng mga pinagkainan. Okay? Subukan pa natin. Ito pa rin, itong he pa rin. Subukan natin. Pwedeng ginagawa niya ang paglalaba. So, ngayon, paglalaba naman. He could be doing the laundry. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong they bilang nila. Pwedeng ginagawa nila ang paglilinis. They could be doing the cleaning. Okay? Ngayon, kung gusto nyong pangalan, pwede rin po katulad nitong James. Okay? Pwedeng ginagawa ni James ang pagluluto. James could be doing the cooking. Okay? Ngayon, subukan po natin itong paggamit po nitong your bilang iyong. Pwedeng ginagawa ng iyong kaibigan ang pag-shampoo. Your friend could be doing the shampooing. Okay? Ngayon, itong your, kung gusto nyo paltan ng kanilang, i-English nyo itong kanilang bilang their. Halimbawa po, pwedeng ginagawa ng kanilang kaibigan ang pag-shampoo. Their friend could be doing the shampooing. Okay? So, kayo na lang pong bahala magpalit nitong your natin. Kung ang ipapalit nyo ay itong their, his, o her para sa kanyang, his, lalaki, her, babae. Okay? Itong are bilang ating o aming, tapos itong my bilang aking. Kayo na lang pong bahala. Tapos itong friend, paltan nyo kung gusto nyong paltan. Katulad ng, kunyari, your neighbor, ng iyong kapitbahay, ganun po. Okay? Ngayon, para mas dumami pa po ang inyong may English, dadagdagan ko pa po ito ng iba't ibang aksyon na pambahay. Katulad po nitong pamimili ng pamilihin. Subukan natin. Pwedeng ginagawa niya ang pamimili ng pamilihin. Subukan naman po natin ay babae. So, yung niya magiging she. She could be doing the grocery shopping. Okay? Subukan naman po natin itong pagtatanggal ng alikabok. Pwedeng ginagawa nila ang pagtatanggal ng alikabok. They could be doing the dusting. Pag gusto nyo ay pagmamap, pwede rin po. Pwedeng ginagawa nila ang pagmamap.
they could be doing the mapping. So kung mapapansin nyo, nakakapag-English na po agad kayo ng tama tapos yung gamit na gamit pa. Okay? At ngayon, gusto ko pong ituro talaga sa inyo ay itong salitang code. Okay? Ito pong code, itong C-O-U-L-D, yan po ang tumutulong para masabi natin na yung action po ay sa palagay lang natin. Hindi talaga tayo sigurado kung yun yung ginagawa ng ating pinag-uusapan. Hindi talaga sigurado. Sa palagay lang po natin. Okay? Yan yung tulong ng code pag ginamit nyo. Samantala, para ang maibigay nyo na imahinasyon dun sa pinag-uusapan natin ay ginagawa niya ngayon, yung ating action na sinabi, itong be doing ang tumutulong. Okay? Itong may ing. Itong D-O-I-N-G. Kasi pag yan ay tinagalog, ginagawa. So, nabibigyan tayo ng impormasyon na ginagawa yan ngayon. Itong action ng paghuhugas ng mga pinagkainan hanggang dito sa pamamalansya. Okay, ngayon, bakit may B, may BE? Yung BE ay kailangan po ipareha sa could bago nyo sundan ng doing. Yan po ang patas sa English. Tandaan nyo na. So, modal verb, tapos itong be, tapos itong verb na may ing. Pagsama-samahin nyo lang po yan para tama po yung kombinasyon. So, itong pwedeng ginagawa kapag in English po natin yan, dito sa ating leksyon ay could be doing. Tapos yung da, yan yung ang. Okay po? So, sa tulong po nitong could be doing da, ay pwede po nating sundan nitong ano bang ginagawa noong ating pinag-uusapan. Katulad ng paghugas ng mga pinagkainan, paglalaba, paglilinis, pamamalansya, hanggang dito sa pagluluto sa horno o pagbe-bake. So, sana po makikitandaan nyo po ito pong mga gawain, itong pamimili ng pamilihin hanggang dito sa pagbe-bake at saka itong nasa taas, itong nauna. Itong paghuhugas ng mga pinagkainan hanggang pamamalansya. Kasi yan yung kalimitan na ipinapartner o ipinapareha dito po sa could be doing the. Dito sa pwedeng ginagawa ang. So yung niya, alam nyo na yan. Yan ay maaaring he o she. Yung nila, they. Tapos yung James, paltan nyo na lang yan kung gusto nyo paltan ng ibang pangalan na partikular. Okay? So, nakakatiyak ako, marami po agad kayong natutunan. Marami kayong natutunan, nakakapag-English na rin po agad kayo. Okay? Kaya sana pag-aralan nyo ng maigi itong ating leksyon ngayon. At maraming salamat po talaga sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa tulong. Talagang malaking bagay po. Kaya ako'y nakaka-continue pa rin po. At saka sa mga nagpa-follow, sa mga nag-share, maraming salamat po. At saka sa mga nag-like ng ating mga videos. Maraming salamat po. Mag-aral ng maigi para humusay po agad. Maraming salamat po.